sama-sama tayong magiging karakling. Pitong personalidad ang idinawit ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa pag-kickback umano sa mga flood control project. At kasama rito sina Senator Jinggoy Estrada, Senator Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla at dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico. Mariin nilang itinanggi ang aligasyon. Saksi, si Mab Gonzalez. Nangangamba po kasi ako sa seguridad ng pamilya ko. Mabigat ang mga aligasyon ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara sa sinumpaang salaysay na binasa niya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. 7 personalidad ang kanyang isinangkot sa pagtanggap umano ng kickback, sina Senador Jinggoy Estrada, Senador Joel Villanueva, dating Senador Bong Revilla, dating House Appropriations Committee Chairman Congressman Zaldico, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, dating Caloocan Representative Mitch Cahayon Uy at COA Commissioner Mario Lipana. Unang binanggit ni Alcantara si dating Yusek Bernardo na tumulong daw sa kanyang maitalaga bilang District Engineer ng Bulacan First District noong 2019. 2022 umano nagsimulang magbaba ng pondo si Bernardo sa distrito ni Alcantara sa halagang 350 million pesos. 25% ang nakalaan para sa proponent. Noong 2023, 710 million pesos ang halaga ng proyektong naipababa ni Bernardo sa distrito ni Alcantara. Sa halagang ito, 450 million pesos ang pumasok sa National Expenditure Program, 260 million pesos naman sa General Appropriations Act pagkatapos magkaroon ng insertions. Ang para sa proponent, 25% po at may advance ito na 5 to 15 na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP base sa pagdinig sa Kamera de Representante. Samantala ang pondong na BICAM ay may advance payment na 5 to 10 na kalimitang hinihingi matapos ang deliberasyon ng BICAM at ang balansa ay babayaran pagbuo paglabas ng GAA. 3.3 billion pesos naman ang naibabang pondo noong 2024 at ngayong 2025 umabot umano sa 2.55 billion pesos ang naipababa ni Bernardo sa distrito ni Alcantara. Dagdag ni Alcantara, sinabi ni Bernardo na ang 300 million pesos na GAA insertions noong 2024 ay para umano kay dating Senador Bong Revilla na re-electionist noong election 2025. Ayon kay Yusek Bernardo, ang GAA insertions noong 2024 na magkakalaga ng 300 para po 300 milyon na para kay, sabi niya po sa akin, para kay Senator Bong Revilla na noon ay kumandidato bilang senador para sa 2025. Sinabihan ako ni Yusek Bernardo, Henry, kay Sed Bong yan, baka gusto mo tumulong sa kanya. Dagdagan mo ang proponent ko na bahala. Sinabi ko kay Yusek Bernardo, sige po boss. Kaya po imbis na 25 ay naging 30 ang naging proponent. Doon po sa 3 project na, yun po ay ayon kay Yusek Bernardo. Never ko pong nakakausap si Senator Bong Revilla. Maring itinanggi ni Revilla ang mga alegasyon ni Alcantara. Wala raw siyang kinalaman sa issue. Sinisika pa naming makuha ang panig ni dating Yusek Bernardo. Sunod na binanggit ni Alcantara sa kanyang affidavit sa Senador Joel Villanueva. Taong 2022 raw nang humiling si Villanueva ng proyektong multi-purpose building na nagkakahalaga ng 1.5 billion pesos. Pero 600 million pesos lang daw rito ang napondohan. Nabigyan si Senator Joel ng proyektong Unprogram Operations ng 2023 nagkakalaga ng 600 million na pawang mga flood control ng mga proyekto at kung saan susumahin na 25% ng proponent ay may halaga na 150 million. Hindi alam ni Senator Joel na flood control ang mga proyektong nailan sa kanya dahil ang aking pagkakaalam ay ayaw po ni Senator Joel ang project na flood control. Ayon kay Alcantara, dinala niya ang 150 million sa rest house sa Bukawi, Bulacan at iniwan sa tauhan ni Villanueva na nagngangalang Peng. Sinabi ko kay Peng na pakibigay na lang kay boss, tulong lamang yan para sa future na plano niya. Hindi po nila alam na doon galing yon sa flood control. Matapos po na hindi na po kami nagkausap. Mr. President, ano po ba ito? Masabi lang po yung pangalan natin at idadawit po tayo sa flood control issue. Kahit ang mismong testigo na ang nagsabi po na wala po akong alam. Mema lang? 2024 din umano na ikamada ang 7 proyekto para kay Estrada.
tinanong ako ni Yusek Bernardo kung meron pa akong gustong lagyan at meron pang available na 355 si SJE. Ayon po kay Yusek Bernardo. Sabi ko po, boss, meron naman. Sagot ni Yusek Bernardo sa akin na ipasok ko agad sa kanyang listahan ng oras na yun. Wala po akong direktang transaksyon o direktang pakipag-ugnayan kay Senator Jinggoy. I am more than ready to dismantle the baseless lies being peddled in the Blue Ribbon Committee. Come hell or high water. Kwinento naman ni Alcantara ang kaugnayan ni Congressman Ko sa anomalya. Noong una raw, 20% lang ang porsyento ni Ko, pero tumaas ito sa 25% noong 2023. Sa pagitan ng 4 na taon, mula 2022 hanggang 2025, naging tagapagtaguyod si Kong Saldi ng mga proyekto sa Bulacan First. Mahigit kumulang 426 na proyekto. Ang kabuang halaga ng proyekto na ito, ayon po sa nalakap kong record, ay hindi bababa sa 35 billion, 24 million pesos. Ang pambayad para kay Kong Saldi ay nanggaling sa mga advances mula sa kontratista, pero hindi na alam ng mga kontratista kung para kanino ang advance na yon. Ang bulto-bultong pera sa larawang ito, kung saan makikita rin si Alcantara, para raw lahat kay Ko. Abot daw yan sa mahigit 1 bilyong piso. Hindi rin daw isang bagsakan ng bayad kay Ko at karaniwang hinahatid nila ang pera sa isang hotel sa BGC o sa bahay nito. Si Alcantara, personal daw na naghatid ng pera para kay Ko. May isa o 2 beses na dinala ko sa parking lot ng Shangri-La Hotel, Bonifacio Global City, ang porsyento ni Kong Saldi. Paminsan-minsan man, inahatid ko ito sa kanyang bahay sa Pasig City. Minsan po, inuutos ko lang po. Minsan po, ako po ang nagbababa. May tao lang pong tatanggap. Tapos po, iiwalan ko na po. Maging sina dating Assistant District Engineer Bryce Hernandez at Engineer JP Mendoza, dati na raw nag-deliver ng pera para kay Ko sa hotel sa BGC at sa bahay nito. Tingin ko po, bilyon po yun. Bilyon? Opo. Saan nyo sinakay yung bilyon? Sa mga van po, kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. 7 van? Pagdadala. Bakit? Ilang maleta ba yung ilang bilyon na yon? Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. So ilang maleta lahat-lahat yun? Estimate mo, pagkatanda mo. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. At diretso po siya sa elevator, paakyat po doon sa penthouse. Kinarga po ninyo sa penthouse? Kaninong? Pinakataas po. Actually, yung isang kasama po namin na si Engineer Paul, nakarating po siya mismo doon sa loob ng Penthouse? bukod po sa Shangri-La, nagdadala rin po kami sa... Sa isang pahayag, sinabi ni Ko, walang katotohanan at walang basehan ang mga alegasyon laban sa kanya sa pagdinig sa Senado. Sa tamang forum at sa tamang panahon daw niya sasagutin ang mga alegasyon. Dagdag ni Alcantara, nagbigay rin umano siya ng listahan ng flood control projects sa First Star Builders Contractors at kay COA Commissioner Lipana. Nagbaba rin daw ng pondo sa Bulacan First DEO si dating Congresswoman Mitch Cahayon Uy. Tinanong niya kung pwede siya magpababa ng pondo sa aking DO. At sinagot ko naman na, opo, pwede po. Noong taong 2022, nakapagbaba ng halagang 411 million sa GAA si Yusek Mitch na may usapan kami na may gastos na 10% lang po. Hindi niya po pinakailaman yon. Sabi niya, bahala ka na kung sino man ang mananalod contractor niyan. Sinisika pa namin makuha ang panig ni Lipana, Cahayon Uy at First Star Builders. Mula sa Senado, isinama ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla sa DOJ si Alcantara para i-evaluate ang kanyang affidavit. At pagbalik, sabi ni Remulla, inirekomenda ng NBI ang paghahain ng kasong indirect bribery at malversation of public funds laban kina Alcantara, Villanueva, Estrada, Ko, Bernardo at Cahayon Uy. The NBI would be investigating it, and on the outset, they recommended the filing of charges already. So we treated this already as a complaint with the NBI as the endorsing agency. Ayon kay Remulla, sinisilip na ang naging papel ni Revilla at Lipana kaya di mo na sila inirekomendang kasuhan. Dagdag ni Remulla, I believe that freeze orders have been issued already by the AMLC over the bank accounts of Penny people. ayon naman sa Anti-Money Laundering Council, natanggap na nila ang referral mula sa DOJ at ina-actionan na ito. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Maring itinanggi ni na Senator Jinggoy Estrada at Senator Joel Villanueva ang mga alegasyon ni dating DPWH Bulacan First District Engineer Henry Alcantara.
Sa plenaryo kanina, inalmahan din ni Estrada ang sinabi ni Senator Kiko Pangilinan tungkol sa mga kaso na may kaugnayan sa pork barrel scam. Saksi, si Mariz Umali. Mariin ang pagpapasinungaling ni Senador Jinggoy Estrada sa lumabas sa pagdinig kanina ng Senate Blue Ribbon Committee kung saan pinangalanan siya ni dating DPWH District Engineer Henry Alcantara na tumatanggap umano ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. I will not allow discredited narratives to be weaponized for political grandstanding. I will not allow my honor, hard-earned and vindicated by the courts, to be sullied by careless remarks. Ang inaalmahan ni Estrada ang pahayag na ito ni Senator Francis Pangilinan sa pagdinig. Siguro kung yung Napoles cases nauwi dun sa halip na absuelto kulong, baka hindi na nangyari itong mas malaking kurakot. Plunder yung mga kaso nun nakakulong na nga pero na-absuelto, na-release ng korte, pinakawalan ng ating hudikatura. Walang pinangalanan si Pangilinan pero para kay Estrada, malinaw daw na ang tinutukoy ang kanyang kasong plunder kaugnay ng pork barrel scam noong taong 2013. Sa huli, napatunayan na walang sapat na batayan ang mga ipinukol sa akin ng mga akusasyon. To cast doubt on these decisions is not only an insult to me personally, but a dangerous affront to the judiciary. Paliwanag ni Pangilinan, binanggit lang niya ang mababang conviction rate sa Sandigan Bayan upang bigyang diin ang usapin ng mabagal at hindi pantay na hustisya. There was no intention of maligning any senator with that manifestation. For the record, Mr. President, and again, humihingi tayo ng unawa kay Senator Jinggoy Estrada, wala pong personalan yung ating earlier manifestation. I hope he will understand. Are you questioning the decision of the court acquitting this representation? You are a lawyer. You are undermining the judicial process in our country. You being a member of the bar. Habang nakasuspende ang sesyon ay nakita namang kinamayan ni Pangilinan si Estrada at sila'y nag-usap. Pero hindi pa malinaw kung nagkasundo na ang dalawang senador. Si Senador Joel Villanueva naman na itinuro din ni Alcantara na tumatanggap umano ng kickback sa mga proyekto, idiniing wala siyang kinalaman sa umano'y anomalya sa flood control projects. Mr. Alcantara said, hindi po ako nag-request ng kahit anong flood control project. Sinabi din po niya, wala po akong alam at hindi rin po ako kailanman sinabihan tungkol sa mga proyektong yan. Sinabi rin po at inamin ni District Engineer Alcantara na may tulong daw siyang pinaabot pero hindi po sa akin, sabi po niya. At siya na rin po mismo ang nagsabi na wala po akong alam doon. Dagdag niya, nakahanda rin po akong bigyang linaw ang mga bagay na ito sa anumang forum o lugar at patunayan na mali, malisyoso at pawang kasinungalingan lamang ang ipinupukol po sa ating pangalan. para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyong saksi. Nagkasagutan naman sina Senate Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson at dating chairman ng komite na si Senator Rodante Marcoleta. Kwestiyon ni Marcoleta ang sinabi ni Lacson na mas kinukonsidera niyang maging state witness si dating DPWH Engineer Bryce Hernandez kaysa ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Saksi, si Mav Gonzalez. Umpisa pa lang ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa flood control projects, kwestiyon agad ng dating chairman ng komite na si Senador Rodante Marcoleta ang integridad ng investigasyon. Sinabi raw kasi ni Committee Chairman Senador Ping Lacson sa isang media interview na mas kinukonsidera niyang maging state witness si dating DPWH Bulacan 1st District Engineering Office Assistant Engineer Bryce Hernandez kaysa sa kontratistang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Does the chairman has the prerogative or the right to make judgment? No. That's my perspective, no? That's my personal opinion outside of the hearing or outside of this hall. So don't question my opinion. I am not questioning your opinion, Mr. Chair, but you are the chairman of this committee. Anyway, let's proceed with the You are not interested in the prejudicial question that I am going to raise, Mr. Chair? Go ahead, you raise your Kaya nga sinasabi ko sa inyo
You're An questioning my investigator. opinion. We are investigating. Away kagad tayo rito. Mr. Chair, we are still Hearing is suspended. investigating. Nang suspendihin ang sesyon, lalong nagkainitan ng dalawang senador. The point is, an investigator cannot be judged at the same time. Do not judge. We are not judging. No, ang importante rito is the objectivity, sinasabi ko na ngayon. Are you trying to steal the show? No, 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 no. I am raising prejudicial questions. Why are you so Then you should not protective of judge. the Discayas? Why are you so protective? I am not protecting them. Mabuti sinabi mo yan. Sinimulan muli ni Lacson ang pagdinig, pero inirehistro ni Marcoleta ang patuloy niyang pagtutol. Nilinaw naman ni Secretary Remulla na hindi lang si dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara ang kinukonsidera ng Department of Justice na maging state witness. It's not limited to him. As the hearings go on, we will evaluate everybody and the value of the evidence that they can present. At saka syempre po yung vantage point kung sino talaga makakapagturo sa mga salarin. Pwede rin pong matanggap sa Witness Protection Program ang mag-asama Diskaya, pwede rin si Bryce Hernandez, as maski sino sa mga resource persons natin, depende sa inyong evaluation. Uminit ulit si Marcoleta nang mapunta ang usapan sa restitution o pagsusoli ng ninakaw na pera o ari-arian. Ayon daw kasi sa batas, hindi ito kailangan para mag-apply sa Witness Protection Program. Are you amending the provision of the No, law? sir. No, sir. But that is how we run the Witness Protection Program. I respect your opinion, sir. But It that is is not how, my opinion. It is in the law, Mr. Secretary. Yes, sir. What is the reason behind the law? So that we can get justice, and justice can only be attained if there is restitution. The restitution will come after. It cannot be. Sir, it can come before or after, sir. Mr. Secretary, I'm very sorry for such a reasoning like that. Alam mo, nakikinig I'm very ang sorry, sir. buong bansa. Also, sir, I'm very sorry too if you do not agree with me. But I respect your opinion, sir, and we will carry out our job as we deem fit. You may be disbarred from doing this. Then, it's your opinion, sir. It's your option, sir. Punto naman ni Senador Risa Ontiveros kung hihilingin antemano ang pagbabalik ng ill-gotten wealth bago tanggapin sa Witness Protection Program, hindi na ito kailangang bawiin pa kalaunan ng gobyerno sa isang masalimuot na proseso. This practice ensures that while the state secures indispensable testimony, it likewise secures tangible recovery for both government and the offended parties. In applying for witness protection, restitution is not there because restitution will come in only after the case has been resolved by the court. Para sa GMA Integrated News, ako si Mav Gonzalez, ang inyong saksi. Sa ibang balita, hindi bababa sa 5 ang patay sa pananalasa ng superbagyong Nando sa Northern Luzon. Kabilang dito ang 4 na crew ng isang sasakyang pangisda na tumaob sa Santa Ana, Cagayan. Saksi, si Nico Wahe. Malakas pa ang ulang dala ng Super Typhoon Nando sa Iba, Zambales kaninang alas 3 ng madaling araw. Nang magliwanag, lubog na sa baha ang palayang ito sa Barangay Bulawan sa Santa Cruz. Aanihin pa naman na sana ang mga palay. Nagising sa malawakang pagbaha ang mga taga-Apalit, Pampanga. Pinasok ng tubig ang ilang establishmento. Madaling araw, wala ito eh. Kaninang umaga, puno no? Sa La Trinidad, Benguet, ng Bistulang Ilog ang strawberry farm ng malubog sa baha. Patuloy naman hanggang kanina ang paglilinis ng mga bakas na iniwan ng magkasunod na landslide kahapon sa bahagi ng Marcos Highway na sakop ng Barangay Poblasyon sa bayan ng Tuba. Nakalabas na ng ospital ang 8 nasugatan. Nakuha na rin daw ang 11 ng isang nasawi. Si Javier Gregorio, kinuha na kanina ang motorsiklong gamit ng anak niyang isa sa mga nakaligtas mula sa landslide kahapon. Wala na siyang makitang madilim na eh. Nabalot na siya ng putik. Buti na lang naka-helmet. Kaya hindi nadali yung ulo niya. Opo. Dito lang sa tagiliran, tapos yung gas-gas. 2 sasakyan naman ang natangay sa pagguho ng lupa at bumagsak sa isang residential area sa Sagada Mountain Province. Walang napaulat na nasaktan pero bahagyang nasira ang isang bahay. Isang fishing vessel naman ang tumaob sa bahagi ng dagat na sakop ng Santa Ana, Cagayan sa kasagsagan ng hagupit ng Super Typhoon Nando kahapon. 4 sasakay nitong crew ang kumpirmadong nasawi ayon sa Philippine Coast Guard. Pasado 1:30 ng hapon kanina na-recover ang 11 ng isa sa kanila. 6 ang nakaligtas habang 3 hinahanap pa. Nakadaong at nakatali naman daw ang fishing vessel pero masyadong malakas ang alon at hangin kahapon. Natamaan po sila ng malakas na hangin. Yun po yung rason bakit po sila tumaob. Hindi raw talaga iniiwan ng mga crew ang kanilang mga fishing vessel para bantayan tuwing may bagyo.
Ayon kay Eric, matapos tumaob ang bangkay, 3 oras silang nanatili sa loob ng ilan niyang kasama. Meron po ako nakapitan na lubid. Hindi na po ako bumita doon. Paulpot ko yung aking dalawang kasama, nakahawak na rin doon sa palangoy. Ay kami, naroon, ipon-ipon na po kami doon. Sabi ko sa mga kasama ko, huwag tayo iwanan. Tayong 3. At dahil ay tayo na lang ang mga kuwan dito, liligtasin na lang natin sarili natin. Pagkataob ng fishing vessel, marami sa mga crew ang pumunta sa engine room ng bangka para doon subukan makaligtas. Ilan nga sa mga namatay ay doon natagpuan. Ang mga nakaligtas doon din pumunta at nang magkaroon ng tsansa, sumampa sa bangkang ito na kanilang katabi noong kasagsagan ng Super Typhoon Nando. Isa si Mang Ronaldo sa natagpuan sa engine room at doon na natili hanggang ma-rescue. Yung flashlight na tanging ilaw namin na pinangahawakan ba na doon kami sana mabubuhay kami. Si Mang Romel ang may-ari ng bangka pero hindi raw siya kasama nung bumagyo. Umaasa siyang mahanap ang mga kasama. Di bali sana sir yung bangka. Okay lang sa akin kung maglaang yung tao. Matindi ang iniwang pinsala ng bagyo sa isla ng Babuyan Claro sa bayan ng Calayan. Marami sa mga bahay at silid-aralan na natuklap ang bubong. May mga tuluyang nawasak. Nabuwal naman ang mga puno at nagkalat ang debris sa mga kalsada. Nangangamba ang mga residente na aabot na lamang sa 2 hanggang 3 araw ang natitirang stock ng pagkain sa isla. Ayon kay Kagawad Bernie Nunez, nabasa ng ulan ang supply ng bigas at iba pang pagkain. Paubos na rin ang reserba ng mga tindahan. Hirap daw sila makapunta sa mainland Cagayan dahil malalakas pa ang mga alon. Nananawagan sila ng agarang ayuda at iba pang tulong. Naunang sinabi ng Department of Budget and Management na may sapat na pondo ang gobyerno para tugunan ang naging epekto ng Super Typhoon Nando. Para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Kalalabas lang ng Super Bagyong Nando, nagbabadya namang manalasa sa bansa ang Bagyong Opong. Huli itong namataan sa layong 1,000 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. May lakas ng hangin aabot sa 55 kilometers per hour at bugsong aabot sa 70 kilometers per hour. Ay sa pag-asa, unti-unti itong lalapit sa Eastern Visayas o Southern Luzon. Kung Eastern Visayas ang tumbok nito, posible pong maglandfall yan o dumaan malapit sa Northern Samar sa Biyernes ng madaling araw. Sunod nitong tatawirin ang Southern Luzon sa gabi hanggang Sabado ng madaling araw. Posible bukas, magtaas na ng wind signal number 1 sa Eastern Visayas at Bicol Region. At sa inaasahang pagtawid nito sa Southern Luzon, mararamdaman din ang direktang epekto sa Central Luzon pati na sa Metro Manila. Sa mga susunod na araw pa inaasahan makakaapekto ang paghatak ng Bagyong Opong sa habagat. Sa ngayon, ang dating Super Bagyong Nando pa rin ang humahatak sa habagat na nagpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil sa umano'y pagsingit ng bilyon-bilyong pisong sa budget na pagtanggap ng kompensasyon sa labas ng Kongreso, naharap ngayon sa ethics complaint si Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa ethics complaint na inihain ni Navotas City Representative Toby Tiangco, inakusahan niya si Ako Bicol Representative Elizaldico ng paglabag sa konstitusyon, sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees at sa mga patakaran ng Kamara. Kaugnay ito ng alegasyong sangkot siko sa bilyong-bilyong pisong budget insertions ng siko ang chairperson ng House Committee on Appropriations noong 19th Congress. Mula rin anya na magbukas ang 20th Congress noong July 28. Absent siko dahil sa medical reasons, pero wala naman anya itong ipinapakitang medical certificate. Sabi pa ni Tiangco, nakasaad sa Code of Conduct na mga nasa pamahalaan na dapat ay mamuhay sila ng simple. Pero si Coraw at ang pamilya nito, idinidisplay sa publiko ang marangya nilang lifestyle. Ayon pa kay Tiangco, sa rules ng Kamara, pinagbabawalan ang mga kongresistang tumanggap ng anumang kompensasyon mula sa sinuman at makialam sa anumang bagay na pending sa anumang tanggapan ng gobyerno kung saan pwedeng kailanganin ang aksyon ng kongresista. Pero base anya sa data mula sa DPWH, nakakuha ang SunWest Inc. ng mahigit 86 billion pesos na halaga ng government infrastructure contracts mula 2016 hanggang July 2025, kung saan halos kalahati ng mga proyekto ay nasa Bicol Region na baluarte ni Co. So napagdugtong-dugtong na natin, di ba, sinabi ko na
proponent, napakahalaga nung role na ginagampanan. 'Di ba? Sinabi na ni DE Alcantara na pag may na-insert, 'di ba? Meron silang dinideliver na amount, no? Nung una 20%, pangalawa nung later on naging 25%. Sinisika pa namin makuha ang reaksyon ni Ko na dati nang itinanggi ang mga paratang na tumanggap siya ng kickback. Ayon naman kay ako, Bicol Representative Alfredo Garbin Jr., 2 linggo na ang nakararaan nang huli niya makausap si Ko na nooy nasa Amerika pa. May medical check-up pa raw ito roon sa September 24. Tuwing nagkakausap daw sila, lagi raw sinasabi ni Ko na walang basehan ang mga alegasyon at handa raw siyang harapin ang mga ito. Prioridad ng Kamara ngayon ang pagpapasa sa panukalang 2026 budget. Pero hiling ng Ethics Committee, payagan silang magsagawa ng mga pagdinig. This way, we can clear the docket of the Committee on Ethics para kung sakaling may makasuhan man sa ating mga miyembro, handa po rumisponde ang ating committee bago po tayo mag-adjourn. Censure, suspension o expulsion ang posibleng irekomendang parusa ng Ethics Committee na pagtitibayin sa plenaryo. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez ang inyong saksi. Humarap sa Independent Commission for Infrastructure si dating Senadora Grace Poe. Itinanggi niyang kasali siya sa umano'y nagsingit ng bilyon-bilyong pisong budget sa Bicameral Conference Committee. At humarap din sa komisyon sina Senador Jinggoy Estrada at Senador Joel Villanueva. Saksi si Joseph Moro. Bago pa humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, ito na ang pahayag sa akin ni Senator Jinggoy Estrada kaugnay ng aligasyon ni dating Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Sabi kasi ni Alcantara kay dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo niya ibinigay ang 25% na kickback para sa proyekto na ibinigay naman umano ni Bernardo kay Estrada. Definitely it's hearsay. Walang... Diba, mismo si D. Alcantara nagsasabi na he does not have any direct link with it. Kaya pinag-iisipan umano nilang sampahan ng reklamo ang mga nagdadawit sa kanya. I'm conferring with my lawyers. Okay. Dumating din si Senator Joel Villanueva na ayon kay Alcantara ay binigyan nila ni Bernardo ng 150 million pesos na 25% ng 600 million pesos mula sa 2023 unprogram funds. Hindi nagpa-unlock ng panayam si Villanueva. Nitong mga nakarang araw, gustong maintindihan ng ICI kung paano nangyayari yung mga insertions sa budget na tinawag ni Senador Panfilo Lacson na original sin. Dahil kung wala raw ito, walang makukurap sa budget. Other than the mayors, maybe the media can also help us in towards discovering the truth. So we will just say 2 points. Honesty is the best policy. Right? Honesty is the best policy. And secondly, no one is above the law. And this is for country, God, and our poor people. Humarap din sa ICI si dating Senador at Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe na kasamang bumuo ng 2025 national budget. Gusto nilang matukoy, halimbawa, kung meron daw mga ghost projects or mga substandard, kung sino yung proponent na legislator. Meron iba na talagang tapat na gustong tulungan. Pero halimbawa nagkakaroon ng collusion between the contractor and then the DPWH and the legislator, tapos naging substandard or yung mga walang hiyang naging ghost project, yun talaga yung dapat tutukan. Itinanggi ni Poe na kasali siya sa small committee na umano'y nagsingit ng bilyong-bilyong pisong budget sa Bicameral Conference Committee. Wala akong sinalihan na small committee or closed-door meetings with my counterpart in the House. Humarap din si Navotas Representative Toby Chanco na nagsiwalat sa Senado ng insertion sa budget. Pag pinagdugtong-dugtong mo talaga, sino ba ang Committee on Appropriations? Saldi ko. Sino ba yung funder at proponent? Ayon kay D. Alcantara, saldi ko. Hanggang kay Kong Saldi. Tingnan natin, yun na nga, napakahalaga na ngayon na si Kong Saldi ay umuwi at harapin itong mga aligasyon na to at siya na magsabi, siya lang ba to? O sino pa ba ang kasama niya dito? Wala pa rin sa bansa si Ko pero dati na niyang itinanggi ang mga alegasyon laban sa kanya.
Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong ang inyong saksi. Ididetalye ni dating DPWH Engineer Bryce Hernandez kung paano pinapalobo ang presyo ng mga proyekto sa gobyerno para magkaroon ng perang panglagay umano sa mga politiko. Ang kontratista namang si Pacifico Curly Discay II, isinalaysay sa pagdinig sa Senado ang umano'y dayaan sa mga bidding. Saksi si Sandra Aguinaldo. Karamihan ng mga proyekto ng gobyerno dumaraan sa bidding para mabusisi at matukoy kung kanino ito mapupunta. Pero sa bidding pa lang daw, may nagaganap ng dayaan ayon sa kontratistang si Pacifico Curly Discay II nang muli siyang humarap kasama ang asawang si Sarah sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Kung mapapansin ng mga mambabatas, makikita na halos dikit-dikit lamang ang presyo ng mga bid amount ng mga sumasali sa rig bidding at peking bidding na ito. Alam na ng mga contractors kung sino ang nakatagdang manalo. Maaring nabili na nila ang proyekto mula sa congressman at iniintay na lang na lumabas ang resulta ng bidding na isinasagawa. Ang nananalo sa bidding-biddingan na ito ay ang mga may kapit sa mga matataas na opisyal. Sakaling may bigla raw magbaba ng bid para manalo bilang lowest calculated bid, ginagawan raw ng paraan ng Bids and Awards Committee o BAC para matalo ito, gaya ng pagdedeklarang hindi ito nakasunod sa requirement. Isa sa mga proseso ay ang pagpupunit sa dokumento o pagsulat sa mga pahina ng bidding documents upang madeklara itong non-compliant at tuluyan ng hindi makonsidera sa proyekto. Binibigyan naman daw ng kontratista ng tinatawag na obligasyon o parte ang mga sangkot na kawani ng gobyerno at iba pang nakibahagi rito. Base sa aking mga naging obserbasyon, nakadepende sa nakaupong presidente ang porsyento. Noong panahon po ni, okay lang po Your Honor, noong panahon po ni former President Pinoy ay umaabot po ng 10%. At sa panahon po naman po ni President Duterte po ay umaabot naman po ng 12 to 15%. Subalit ngayong panahon po ng mahal na presidente ay umaabot na sa 25 to 30% ang total ng porsyento ng proyekto ang hinihingi ng mga congressman gamit ang kanilang mga tao o tinatawag na bagman. At ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor. Kung hindi raw sila makikisama sa sistemang ito, hindi sila mabibigyan ng proyekto o kaya'y magkakaproblema at mabablocklist. Porsyentuhan din daw ang dahilan kaya overpriced ang mga proyekto. Ayon kay dating DPWH Engineer Bryce Hernandez, lahat daw ng proyekto sa nasasakupan niya sa 1st District ng Bulacan ay substandard. Wala pong tumama kung ano po yung nakaspecify sa plano. Hindi po na-meet lahat yun. At lahat yan may porsyentuhan? Lahat po, Your Honor. Meron ba kayong proyekto na walang porsyentuhan? Na maayos, na matino? Meron ba? Wala po, Your Honor. Hindi ko po masabi yung sa ibang lugar, Your Honor. Ang sinasabi ko po yung sa nasasakupan po namin, wala po talaga, Your Honor. Hindi afterthought ito ah. Alam mo ito habang nangyayari at the time. Opo, may instruction po lahat to. We're investigating flood control. Ngayon inaamin lahat ng proyekto, pati classroom, pati hospital, pati tulay, pati kalsada, lahat substandard, no? That's what you're saying, Bryce, no? Yes po, Your Honor. Maisama ko lang po, yung mga street lights po namin, overpriced po lahat yun. Paraan daw ito para magatasan ang pondo. Gumagamit daw sila ng materyales na mababa ang kalidad. Binabawasan din daw nila minsan ang haba ng proyekto. Kalaunan, nilinaw ni Hernandez na under-design daw ang mga proyekto at hindi substandard. Ayon kay Hernandez, pinapalobo rin nila ang porsyento ng proyekto para magkaroon ng perang panglagay sa mga proponent. Ito raw yung over-design. For example po, kung 100 pieces na bakal lang dapat ang gagamitin, ang ilalagay po sa program is 200 pieces po na bakal. Yung sheet pile po, hindi po totoo ang nagiging canvas dyan. Meaning? For example po, ang presyo lang talaga niya is 30 pesos per kilo. May mga ibang bagay po na pinapakarga sa amin dyan. For example, lalagyan po natin yan yung hauling fee. So, yung 30 pesos po magiging 40 pesos per kilo. Napakalaking po yun, adjustment po yun sa presyo ng ng materyales. Actually, hindi po siya substandard, bali under design po. Kasi
ang ginagawa po natin, ino-over-design po natin yung plano. Then, ang susundin lang po natin is yung safe na design lang. So, as per design po, under-design po siya. Actually, mali po yung term ko na substandard kanina. Meron pa rin, multipurpose. Kung sa flood control projects, 30% na lang ang natitira dahil sa kickbacks. Iba naman daw sa pagtatayo ng mga gusali. Sa mga buildings po, ang natitira po dyan, mga 50% po. So, kalahati lang po talaga ng budget ang ginagamit for construction. Walang 10% na bibigay sa proponent. Magiging substandard pa rin ba? Marami pa pong kinoconsider na expenses, Your Honor. Hindi lang po yung sa proponent. Kaya nga, sa DPWH. Yes po. So, magiging substandard pa rin po. Wala raw alam dito si dating DPWH Secretary Manny Bonoan. I don't know what to say, Your Honor. This is the first time that I have heard about all these shenanigans. Pinangalanan din ni Hernandez na may iba pang kongresista na sangkot. Nagbanggit ka kasi ng dalawang kasama namin dito. Ibig mo sabihin, walang mga congressmen na involved? Meron po, Your Honor. Si Kong Tina Pancho po, si Kong Boy Cruz po, saka si Kong Danny Domingo po. So sila, 15 to 20, paano yun? Opo, parang ganun po, nasa 15% po to 20%. Si Congressman Danny Domingo ay kasalukuyang kinatawan ng Bulacan 1st District, habang Bulacan 2nd District Representative naman si Congresswoman Tina Pancho. Dati namang kinatawan ng Bulacan 5th District si Ambrosio Boy Cruz, na kasalukuyang mayor ng Giginto, Bulacan. Sinusubukan pa namin silang makuna ng pahayag. Humarap din sa pagdinig si Lauren Cruz, ang umano'y bagman ng sinibak na si Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara. Mariin niyang itinanggi na bagman siya o taga-kolekta ng pera ni Alcantara, pero aminado siyang dinala ang limpak-limpak na salapi sa bahay niya na binansagang tambayan. Yung tambayan, bahay mo yun, property mo yun, ano? Yes, Mr. Chair. Okay, thank you. Okay. Tambayan, yung dalahan ng pera, hindi ba? Isang beses ko lang po sila nakitang nagdala sa sinasabi pong bahay ko po. Magkano yung isang beses lang, kuno, sabi mo? Nagsakan ng pera yung tambayan. Your Honor, hindi ko po alam kung anong total kasi hindi naman po ako kasali sa opisina nila. But anyway, Bryce, magkano yung mga pera dinadala sa tambayan tuwing magbabagsak ng pera? Sa pag-aalala ko po, billion po. Billion? Opo. Kada bagsak? Opo, basta marami po siyang pera, hindi po bababa sa 100 milyon, Your Honor. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Naharap sa 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa isinapublikong dokumento ng International Criminal Court. Bahagi ng reklamo ang mga insidente ng pagpatay sa termino ni Duterte bilang alkalde ng Davao City at bilang Pangulo. Saksi, si Salime Refra. 3 counts ng crimes against humanity for murder at attempted murder ang mga asuntong isinampa laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, ayon sa prosecution pre-confirmation brief na inilabas ng International Criminal Court o ICC. Sakop ng count 1 ang 19 na pagpatay sa mga umano'y drug pusher at magnanakaw noong 2013 hanggang 2016 sa Davao City habang mayor pa si Duterte at umano'y pinuno ng Davao Death Squad. Sakop ng count 2 ang 14 na pagpatay sa mga umano'y high-value targets na sangkot umano sa droga sa unang taon ni Duterte bilang Pangulo. Sakop naman ng count 3 ang 43 pagpatay at 2 tangkang pagpatay sa lower-level criminals sa pamamagitan ng barangay clearance operations o Oplan Tokhang mula 2016 hanggang 2018. Sa dokumento, sinabi na indirect coup perpetrator si Duterte sa 3 count ng murder. Bilang Davao City Mayor, may legal na kontrol umano si Duterte sa pulisya noon at sa ibang tauhan ng City Hall at barangay na nagkasa ng mga krimen. Ayon sa ICC prosecutor, ang ginawa sa Davao, pinalawig umano ng maging Pangulo siya. Malinaw na pinapakita sa akin ng prosecutor na merong nangyaring DDS killings. At ito ay naayon sa isang plano. Nung naging presidente na si Duterte, nung siya ay naging, simula 2016, nabuo or isinagawa yung national plan
Pili lang ang mga inilistang insidente at biktima. Mas maliit definitely kaysa sa libo-libo na sinasabi, pero ito ay posibleng bahagi ng approach o resulta ng approach ng prosecutor ngayon na, kumbaga, paninigurado. Sisiguraduhin namin, makukonvict namin siya sa pinakamalalakas na insidente o kaso. Sa isinapublikong dokumento, hindi binanggit o kaya na may tinakpan o redacted ang mga kasabwat umano ni Duterte. Pero inilarawan sila bilang galing sa Davao City at itinalaga sa high-level national position na maging presidente si Duterte. Nagtatag umano sila ng network kabilang ang mga mula sa PNP, PDEA, NBI at Bureau of Corrections kasama ang mga hitman. Posibleng isyuhan sila ng ICC ng warrant of arrest ayon kay Attorney Gilbert Andres, isang ICC-accredited lawyer na tumutulong din sa mga biktima. Parang there are 21 names, ano? Kung tingnan ko lang yung redact, ano? Kaya siguro antabayanan pa natin, mayroon pa pong mga pangalan na ilalabas eventually. Bagamat niredact o tinakpan ng pangalan ng mga umano'y kasabwat, may lumusot na isang De La Rosa na siya umanong nangakong agad ay patutupad ang pinalawak na bersyon ng Davao Model o drug campaign ng Davao City. Sabi niya umano, kung may manlalaban ay gaganti ang pulis at kung walang manlaban, pipilitin nilang manlaban ang mga ito. Nabanggit din sa dokumentong isang agire na nagsabi umanong papatayin ang mga drug lords. Bagamat di sila pinangalanan, ayon kay Conti, malamang ang De La Rosa ay si ngayon Senador Bato De La Rosa na dating Davao City Police Chief bago naging PNP Chief at siyang nagpatupad ng Duterte Drug War. Nabanggit din ni Conti ang Justice Secretary. Tangi si Vitaliano Aguirre II ang agiring naging Justice Secretary ni Duterte. Malinaw na inilalatag na si Bato De La Rosa ay co-perpetrator kasama ni Duterte. If you read between the lines, ang dami palang pinatutungkulan. NBI Chief, PDEA Chief, Secretary of Justice, IAS at saka Napolcom. Itinanggi ni Aguirre na sinabi niya ang mga pahayag na ito. Hindi raw ito totoo at hindi raw niya isusulong ang extrajudicial killings. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni De La Rosa at maging ang kampo ni Duterte. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Halos 70 bahay ang nilamon na apoy sa Barangay Rizal, San Carlos City, Negros Occidental. At dahil gawa sa light material sa mga bahay, mabilis na kumalat ang apoy. Pilit pang isinasalba ng ilang residente ang kanilang mga gamit. Problema sa kuryente ang tinitingnang sanhi ng sunog. Unang araw pa lang ng shooting, ramdam na ng cast ng horror film na Huwag Kang Titingin ang katatakutan. Bukod kasi sa malaki, madilim din sa Ancestral House na pangunahing lokasyon ng pelikulang hatid ng GMA Pictures at Mentork Productions. Bumisita rin sa set para magbigay suporta si GMA Network Incorporated Senior Vice President at GMA Pictures President, Attorney Annette Gozon Valdez. Parang iniisip ko nga, period ba to? Parang naisip ko yung dating movie natin na Moments of Love. Ganito rin yung itsura ng location natin noon at Blockbuster yon, one of the most well-loved movies. So sana, yun rin yung mangyari dito sa movie. Alam mo yung feeling you're going home tapos it's late at night, tapos it's dark. Feeling ko doon na natatakot na ako. Salamat po sa inyong pagsaksi. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama po tayong magiging saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.